Sa bawat hakbang na tinatahak natin sa buhay, mayroong hindi nakikitang agos na humuhubog sa ating kapalaran. Ang tunay na pag-asenso ay hindi lamang nasusukat sa dami ng tagumpay o yaman na nakukuha natin, kundi sa lalim ng ating pangunawa sa sarili at sa mundong ating ginagalawan. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pagsubok, mga pagkatalo at pagkakataong tila mailap sa atin. Ngunit ang sino mang may disiplina sa isip, may tapang sa harap ng unos, at may malinaw na direksyon sa puso, ay hindi basta-basta nadadala ng agos ng kapalaran. Ang bawat desisyon, bawat kilos at bawat salubin ay may kaakibat na bunga. Ang bawat hamon ay pagkakataon, hindi lamang upang subukin ang ating kakayahan, kundi upang tuklasin ang lalim ng ating karakter. Sa landas na ito, ang pag-asenso ay hindi lamang pag-abot sa material, kundi paghubog sa sarili, pagpapalawak ng pananaw at pagiging matatag sa gitna ng pagbabago. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa loob, sa kakayahang pamahalaan ng sarili at sa kakayahang humarap sa buhay ng may dignidad at paninindigan. Bago ang lahat, muli kaibigan at kapatid, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Habang pinapanday natin ang isip at puso sa harap ng buhay, alamin natin ang mga ugali na dapat taglayin upang tuloy-tuloy ang pag-asenso. Ang bawat katangian ay susi, hindi lamang sa panlabas na tagumpay, kundi sa paghubog ng ating karakter, isang landas na magtuturo sa atin kung paano manatiling matatag sa gitna ng hamon at pagbabago. Number 1, ang lalim ng disiplina sa sarili. Sa bawat araw na dumarating, bawat hakbang na ating tinatahak, ang isa sa pinakamahalagang ugali na dapat taglayin ay ang disiplina sa sarili. Ang disiplina sa sarili ay hindi simpleng kakayahang sundin ang mga utos, tapusin ang gawain o kontrolin ang oras. Ito ay ang malalim na pag-unawa sa sariling isip at puso, sa mga emosyon at pagnanasa na madaling maglayo sa atin sa tamang direksyon. Sa mundong puno ng tukso, kaginhawahan at panandaliang kasiyahan, ang kakayahang kontrolin ang sarili ang siyang magtatakda kung hanggang saan abot ang iyong pag-asenso. Ang bawat maliit na desisyon sa araw-araw bilang mga patak ng tubig na dahan-dahang humuhubog sa bato. Ang simpleng pagpili na bumangon ng maaga, maglaan ng oras sa pag-aaral o trabaho at harapin ang mga pagsubok ng may tiyaga at katatagan ay parang bawat patak ng tubig na unti-unting lumalalim at nagpapalawak sa iyong kakayahan. Ang pagtitiis sa mga hindi inaasahang hirap at hamon ay hindi biro, ngunit ito ang pundasyon ng tunay na lakas ng loob at katatagan ng karakter. Ang disiplina sa sarili ay nagbibigay daan upang maging malinaw ang isip sa oras ng kaguluhan, maging matatag sa oras ng takot, at manatiling mahinahon sa oras ng pagkabigo. Kapag natutunan mong pamahalaan ang sarili mo, kapag hindi ka hinahadlangan ng sariling emosyon at pagnanasa, magiging matatag ka sa bawat unos at bagyo ng buhay. Ang pag-asenso na dulot ng disiplina ay hindi panandalian. Ito ay tuloy-tuloy, matatag at malalim, sapagkat nagmumula ito sa loob mo, sa kakayahan mong kontrolin ang iyong isip at kilos sa kabila ng lahat ng hamon na dumarating sa iyong landas. Number 2, ang tatag ng pagtitiis at pagpapasya sa gitna ng pagsubok. Sa buhay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok na dumarating ng hindi inaasahan. Minsan parang biglang bumagsak sa atin ang mga suliranin at tila wala tayong lakas o paraan upang makabangon. Ngunit ang pag-asenso ay hindi nakukuha sa kawalan ng problema o sa kaginhawahan. Ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa kakayahan nating magtiyaga, manatiling matatag at gumawa ng tamang desisyon sa kabila ng unos. Ang pagtitiis ay hindi simpleng pagtanggap sa hirap. Ito ay ang kakayahang harapin ang bawat hamon ng may kalmadong isip, ng may malinaw na layunin at paninindigan. Sa bawat pagkabigo, may aral na nakatago at sa bawat hirap na nalampasan, mas lumalalim ang ating pag-unawa sa ating sariling lakas. Ang taong may tatag ay hindi agad sumusuko sa unang balakid. Sa halip, siya ay nagmumuni-muni, sinusuri ang sitwasyon at hinahanap ang paraan upang makausad ng maayos at may dignidad. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng panghihina at sa gitna ng kawalang katiyakan, ang kakayahang manatiling matatag
at magpatuloy sa tamang direksyon ay nagbibigay daan upang ang pag-asenso ay tuloy-tuloy. Ang bawat desisyon na ginagawa mo sa oras ng pagsubok ay humuhubog sa iyong karakter at nagtuturo kung paano makakamit ang tunay na tagumpay. Isang tagumpay na hindi lamang nasusukat sa panlabas na yaman o posisyon, kundi sa lalim ng iyong loob at katatagan ng isip. Ang pagtitiis at tatag sa harap ng hamon ay isang sining, at sa bawat araw na ipinapakita mo ito sa iyong sarili, mas lumalapit ka sa buhay na puno ng layunin, paninindigan at tuloy-tuloy na pag-asenso. Number 3. Ang kahalagahan ng patuloy na pagkatuto at pagsasanay ng isip sa buhay. Ang kaalaman at karunungan ay hindi lamang basta nakukuha sa paaralan o sa mga libro. Ang tunay na pag-asenso ay nagmumula sa walang tigil na pagnanais na matuto, sa bukas na isip na handang tanggapin ang aral ng bawat karanasan at sa disiplina na ilapat ang natutunan sa bawat hakbang na ating tinatahak. Ang mundong ginagalawan natin ay mabilis magbago at ang mga taong pinipiling manatili sa nakasanayan at hindi nagpupunyagi upang lumawak ang kanilang pangunawa ay madalas na nahuhuli sa agos ng pagkakataon. Ang pagkatuto ay hindi lamang tungkol sa impormasyon. Ito ay tungkol sa paghubog ng isip upang maging malinaw sa oras ng kalituhan, upang makita ang kabuuan sa kabila ng pagkakaiba-iba at upang matutunan kung paano kumilos ng may katatagan at kaalaman sa oras ng hamon. Sa bawat karanasan, sa bawat pagkakamali at sa bawat tagumpay may aral na hinihintay upang maunawaan. Ang taong patuloy na nag-aaral at nagsasanay sa sarili ay hindi basta-basta natitinag ng mga pagbabago sa paligid niya, sapagkat alam niya kung paano gamitin ang kanyang kaalaman bilang gabay sa tamang desisyon. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano karaming impormasyon ang hawak mo, kundi sa kung paano mo ito isinasabuhay. Ang patuloy na pagkatuto ay nagbibigay sa iyo ng kalinawan sa isip, tapang sa puso, at direksyon sa bawat kilos. Ang taong may ganitong ugali ay hindi natatakot sa hamon, sapagkat alam niya na bawat bagong kaalaman ay sandata na magagamit upang umangat, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang pag-asenso na nagmumula sa patuloy na pagkatuto ay tuloy-tuloy at matatag. Ito ay walang katapusan, sapagkat sa bawat bagong aral na natutunan, mas lumalawak ang kakayahan ng isang tao na humarap sa buhay ng may paninindigan, kahusayan at dignidad. Number 4. Ang lakas ng pagpupunyagi at hindi pagpapaalipin sa kabiguan. Sa landas ng pag-asenso, hindi maiiwasan ang pagkadapa, pagkatalo at mga sandali ng kabiguan. Maraming tao ang humihinto sa unang senyales ng hirap. Iniisip na ang kabiguan ay katapusan ng kanilang paglalakbay. Ngunit para sa mga tunay na nais umangat, ang kabiguan ay hindi wakas kundi isang guro. Isa itong salamin na nagpapakita kung nasaan ang ating kahinaan at kung saan natin kailangang tumibay. Ang pagpupunyagi ay ang ugali ng taong hindi basta sumusuko. Sa halip na tuluyang bumagsak sa bigat ng pagkatalo, natututo siyang bumangon, mag-isip at muling magsimula ng may mas matatag na loob. Ang bawat kabiguan ay tila apoy na sinusubok ang ating tibay, at kung pipiliin nating magpatuloy sa kabila nito, mas lalo tayong tumitibay tulad ng bakal na dumaan sa init ng apoy. Ang hindi pagpapaalipin sa kabiguan ay nangangahulugan ng kalayaan. Kalayaan mula sa takot na magkamali, kalayaan mula sa kahihiyan ng hindi agad nagtagumpay, at kalayaan mula sa bigat ng mga maling desisyon sa nakaraan. Ang taong marunong magpatawad sa sarili at handang muling lumaban ay siyang tunay na nakakamta ng asenso, sapagkat alam niya na ang kabiguan ay bahagi lamang ng daan, hindi ang dulo nito. Kung ang disiplina sa sarili ang pundasyon ng pag-asenso at ang pagtitiis ang haligi nito, ang pagpupunyagi naman ang bubong na nagbibigay proteksyon laban sa bagyo ng buhay. Kapag taglay mo ang lakas na ito, kahit gaano man kabigat ang unos, alam mong ang iyong paglalakbay ay magpapatuloy. Ang taong nagpupunyagi ay hindi lamang umaabot sa tagumpay, siya rin ay nagiging inspirasyon sa iba. Patunay na walang balakid na kayang pumigil sa taong may matibay na loob at hindi sumusuko. Number 5. Ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kababaang loob.
Sa bawat pag-angat, sa bawat tagumpay na natatamo, madalas na lumalapit din ang panganib ng pagkalimot sa kababaang loob. Kapag ang tao ay nagsimulang magmalaki at isipin na ang lahat ng kanyang narating ay bunga lamang ng sariling lakas at talino, unti-unti siyang lumalayo sa landas ng tunay na pag-asenso. Ang kayabangan ay parang usok na bumabalot sa mata, pinipigil ang malinaw na pagtingin at tinatabunan ang katotohanang walang sinuman ang umaangat ng mag-isa. Ang kababaang loob ay hindi kahinaan, bagkus ito ay tanda ng karunungan. Ang taong mapagpakumbaba ay nakikita ang kanyang mga kakulangan, kaya't patuloy siyang naghahangad na matuto. Siya ay marunong kumilala sa tulong at sakripisyo ng iba at hindi niya kinakalimutan na ang buhay ay isang paglalakbay na hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa kapakanan ng nakapaligid sa kanya. Ang kababaang loob ang nagbibigay sa tao ng kakayahang tanggapin ang kritisismo ng hindi nagagalit at ang tapang na tumanggap ng pagkakamali nang hindi nawawala ang dignidad. Kapag ang tao ay may kababaang loob, nagiging malapit siya sa iba. Nagiging bukas siya sa bagong kaalaman at karanasan at nagiging inspirasyon sa kanyang komunidad. Ang mga dakilang pinuno, ang mga taong may tunay na impluwensya ay yaong marunong yumuko upang makinig, marunong magpigil upang hindi abusuhin ang kapangyarihan at marunong magpakatotoo sa sarili kahit gaano kataas ang kanyang narating. Sa daan ng pag-asenso, ang kababaang loob ang nagsisilbing paalala na ang ating lakas at tagumpay ay hindi lamang para sa sarili. Ang mga ito ay dapat gamitin upang magbigay liwanag sa iba at upang ipakita na ang tunay na taas ng tao ay nakikita hindi sa kanyang pagmamataas, kundi sa kanyang kakayahang manatiling mapagpakumbaba sa kabila ng lahat ng kanyang narating. Number 6. Ang kapanatagan ng isip at puso sa gitna ng kaguluhan. Sa mundo na puno ng ingay, kompetisyon, at walang katapusang paghabol sa material na bagay, napakaraming tao ang nauubos ang lakas. Hindi dahil sa hirap ng kanilang ginagawa, kundi dahil sa kaguluhan ng kanilang isipan. Ang taong walang kapanatagan ay madaling matinag, madaling mainggit, at madaling sumuko kapag naharap sa pagsubok. Subalit ang taong marunong magpanatili ng kalma, marunong magpigil ng damdamin, at marunong mag-isip ng malinaw sa gitna ng gulo, siya ang nakakatagpo ng matibay na landas tungo sa tuloy-tuloy na pag-asenso. Ang kapanatagan ng isip at puso ay hindi dumarating sa isang iglap. Ito ay hinuhubog sa araw-araw na pakikipaglaban sa mga hamon, sa pagpili na hindi magpadala sa galit, sa inggit o sa takot. Kapag ang tao ay natutong magpakumbaba at tanggapin na may mga bagay na wala siyang kontrol at piliin na ituon ang kanyang lakas sa mga bagay na kaya niyang baguhin, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Sapagkat ang pinakamalaking bilangguan ay hindi ang nakikita ng mata, kundi ang kaguluhan sa loob ng sariling isip. Ang kapanatagan ay nagbibigay ng malinaw na paningin. Sa oras ng pagkabigo, hindi ito agad nadadala ng lungkot. Sa oras ng tukso, hindi ito basta sumusunod. At sa oras ng tagumpay, hindi ito nagiging palalo. Ang taong may kapanatagan ay may kakayahang maglakad nang matuwid kahit ang daan ay madilim, sapagkat dala niya ang liwanag ng malinaw na pag-iisip at tahimik na puso. Kung nais mong magtagumpay ng tuloy-tuloy, dapat mong linangin ang kapanatagan. Dahil kapag ang isip ay maayos, ang puso ay tahimik, at ang kaluluwa ay buo. Wala nang bagyo o unos ang makakayanang magpabagsak sa iyo. Ang taong may kapanatagan ang siyang tunay na malaya. At ang kalayaang iyon ang siyang nagbibigay ng lakas upang umangat ng hindi nawawala ang dignidad at paninindigan. Number 7. Ang ugali ng pagiging matapat sa sarili at sa iba. Sa bawat yugto ng buhay, may mga pagkakataong ang tao ay natutuksong magsuot ng maskara, magpanggap na mas matalino, mas makapangyarihan, o mas matagumpay kaysa sa tunay na siya. Sa isang lipunan na puno ng pagpapakitang panlabas, madaling mahulog sa bitag ng ilusyon at panlilinlang. Ngunit ang ganitong uri ng pamumuhay ay walang matibay na pundasyon. Ang sinumang lumalakad sa kasinungalingan ay unti-unting nauubos ang lakas ng loob at nawawalan ng tiwala hindi lamang ng iba kundi ng sarili. Ang pagiging matapat sa sarili at sa iba ay isa sa pinakamahalagang ugali na magdadala sa tuloy-tuloy na pag-asenso. Ang katapatan ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng totoo, kundi higit sa lahat,
Ito ay ang lakas ng loob na harapin ang sarili, ang sariling kahinaan, sariling kamalian, at sariling limitasyon. Ang taong marunong tanggapin ang kanyang pagkukulang ay mas madaling matuto sapagkat hindi siya nagtatago sa ilusyon. Ang kanyang landas ay malinaw at ang kanyang pag-angat ay totoo at matibay. Sa ugnayan sa kapwa, ang katapatan ay nagbibigay ng tiwala. Ang taong matapat ay iginagalang sapagkat alam ng lahat na ang kanyang salita ay may bigat at ang kanyang gawa ay tugma sa kanyang sinasabi. Ang tiwala ng iba ay isang kayamanang hindi nabibili at ito ay nagiging tulay upang makamit ang mas malalaking oportunidad at tagumpay. Ang katapatan ay mahirap panindigan lalo na kung ang katotohanan ay masakit o hindi kaaya-aya. Ngunit dito sinusukat ang tibay ng isang tao. Ang magsabi ng totoo sa kabila ng takot ay tanda ng tapang. Ang tanggapin ng sarili sa kabila ng kahinaan ay tanda ng karunungan. At ang panindigan ng integridad sa gitna ng tukso ay tanda ng tunay na kalakasan. Kung nais mong makamit ang asenso na hindi naglalaho, pairalin ang katapatan, sapagkat ang katotohanan ang siyang nagiging ugat ng tiwala, at ang tiwala ay siyang matibay na lupa kung saan tumutubo ang tagumpay na hindi matitinag ng anumang unos. Number 8. Ang kakayahang magpigil at hindi magpadala sa bugso ng damdamin. Isa sa pinakamalalaking hadlang sa pag-asenso ay ang taong alipin ng kanyang damdamin. Kapag ang galit ang siyang namayani, nagagawa nating magsalita o kumilos ng padalos-dalos na kalaunan ay pinagsisisihan. Kapag ang takot ang nangingibabaw, napipigilan tayong sumubok at lumakad tungo sa mas malalaking oportunidad. Kapag ang labis na kasabikan o pagnanasa ang hindi nakokontrol, madalas tayong naliligaw at nakakalimutang kumilos ng may katalinuhan. Ang isang matalinong tao ay marunong magpigil. Ang pagpipigil ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng lakas na nagmumula sa malalim na pag-unawa, na ang bawat kilos at salita ay may bigat na hindi basta maibabalik. Ang taong marunong huminto bago magsalita, marunong huminga bago kumilos, at marunong magtimpi bago magpasya, ay siya lamang nakakaabot sa malinaw na desisyon na nagbubunga ng tagumpay. Ang pagpipigil ay isang disiplina na hinuhubog araw-araw. Sa gitna ng galit, piliin mong maging mahinahon. Sa gitna ng takot, piliin mong manatiling matatag. Sa gitna ng kasabikan, piliin mong maging mapanuri. Ang bawat pagpigil na ginagawa mo ay parang kalasag na dahan-dahang pinapanday hanggang sa dumating ang panahon na kahit anong tukso o unos ay hindi ka na basta-basta natitinag. Ang mga dakilang pilosopo ay laging paalala na ang pinakamalakas na tao ay hindi ang may hawak ng kapangyarihan, kundi ang may kakayahang pamahalaan ng kanyang sarili. Kapag natutunan mong hindi magpaalipin sa sariling damdamin, nagiging malaya ka. Malaya kang pumili ng tamang hakbang, malaya kang maglakad sa landas ng dignidad, at malaya kang umangat ng hindi nakatali sa bigat ng emosyon na maaring magpabagsak sa iyo. Kung nais mong magtagumpay ng tuloy-tuloy, yakapin ang ugali ng pagpipigil, sapagkat sa katahimikan ng isip at sa pagpigil ng damdamin, nagbubukas ang pinto tungo sa karunungan at sa tagumpay na hindi madaling mawala. Number 9. Ang ugali ng pagiging matatag sa layunin at hindi natitinag ng kapritso ng mundo. Sa isang mundong laging nagbabago, kung saan ang kasikatan ay dumarating at lumilipas, kung saan ang material na bagay ay mabilis mawala, at kung saan ang opinyon ng tao ay kasing bilis magbago ng direksyon ng hangin, maraming tao ang nawawalan ng tiyak na direksyon. Ang ilan ay sumusunod sa agos ng uso, ang iba na may nagiging alipin ng papuri at pagkilala ng ibang tao. Ngunit ang taong tunay na umaasenso ay hindi nagpapadala sa kapritso ng mundo. Siya ay matatag sa kanyang layunin. Malinaw ang direksyong tinatahak at hindi nababago ng panlabas na ingay. Ang pagiging matatag sa layunin ay nangangahulugan ng hindi pagkaligaw sa gitna ng tukso at ingay ng kapaligiran. Kapag alam mo kung ano ang iyong pinaninindigan, kapag malinaw ang iyong nais tahakin, hindi ka basta-basta matinag ng pangungutya, ng inggit o ng mga pansamantalang balakid. Ang layunin ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa iyo, kahit pa ang daan ay madilim at puno ng pag-aalinlangan. Ngunit ang layunin
ay hindi lamang dapat nakabatay sa pansariling kasakiman o kagustuhan. Ito ay dapat nakaugat sa mas malalim na dahilan, isang adikain, na hindi lamang makikinabang ang iyong sarili, kundi maging ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ang ganitong uri ng layunin ang nagbibigay ng tibay sa tao, sapagkat hindi ito nakasalalay sa papuri ng iba, kundi sa paninindigan ng sariling kaluluwa. Ang taong matatag sa layunin ay parang punong kahoy na nakatanim ng malalim. Maari siyang bugbugin ng hangin, yumanig sa lakas ng bagyo, ngunit hindi siya basta-basta mabubuwal dahil ang kanyang mga ugat ay nakabaon sa lupa ng paninindigan at ang kanyang lakas ay nagmumula sa malinaw na pangunawa kung bakit siya naglalakbay sa landas ng buhay. Kung nais mong magtagumpay ng tuloy-tuloy, huwag hayaang ang iyong direksyon ay diktahan ng iba. Magkaroon ng layuning nakabatay sa dangal, sa disiplina, at sa pangmatagalang halaga. Sapagkat sa paninindigan sa sariling layunin, matatagpuan mo ang asenso na hindi kayang sirain ng kahit anong unos o kapritso ng mundo. Number 10. Ang pagyakap sa responsibilidad at paninindigan sa sariling landas. Sa lahat ng ugaling nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na pag-asenso, walang hihigit sa kakayahang yakapin ang responsibilidad. Maraming tao ang naghahangad ng tagumpay, ngunit iilan lamang ang handang akuin ang bigat na kaakibat nito. Ang responsibilidad ay hindi lamang pagtupad sa tungkulin, kundi ang buong pusong pagtanggap na ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran. Ang taong may ganitong ugali ay hindi nagtuturo ng sisi sa iba. Hindi niya ibinabaling sa kapalaran, sa lipunan o sa mga taong nakapaligid ang dahilan ng kanyang pagkukulang. Alam niya na bagamat may mga bagay na wala sa kanyang kontrol, palaging nasa kanyang kamay ang magiging tugon, at sa bawat tugon na iyon, unti-unting nahuhubog ang kanyang buhay. Ang pagyakap sa responsibilidad ay nangangahulugang pananagutan mo ang iyong mga desisyon, malaki man o maliit. Kung nagkamali ka, hindi mo ito itinatago sa likod ng mga palusot. Inaamin mo ito, pinag-aaralan at ginagamit bilang gabay upang hindi na maulit. Kung nagtagumpay ka, hindi mo ito inaangkin ng buong buo, sapagkat nauunawaan mo na ang tagumpay ay bunga ng pagtutulungan, ng tiyaga at ng disiplina. Ang paninindigan sa sariling landas ay bahagi rin ng responsibilidad. Hindi lahat ng daraanan ay magiging madali. May mga pagkakataon na ikaw ay kukwestiyonin, pagtatawanan, o susubukin ng mga taong hindi naniniwala sa iyong kakayahan. Ngunit kung malinaw ang iyong layunin at pinaninindigan mo ito, hindi ka basta-basta madadala ng kanilang pag-aalinlangan, sapagkat alam mong ikaw ang haharap sa bunga ng iyong mga desisyon. Ikaw ang magbabayad ng halaga at ikaw rin ang ani ng gantimpala. Ang taong marunong yumakap sa responsibilidad ay nagiging haligi ng kanyang pamilya, ng kanyang komunidad at ng kanyang lipunan. Siya ay nagiging huwaran, hindi dahil sa kanyang yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang tibay at paninindigan. Ang kanyang buhay ay nagiging paalala na ang tunay na asenso ay hindi natatamo ng mga umaasa lamang sa kapalaran o nakikisabay sa agos, kundi ng mga taong handang akuin ang lahat ng bigat na kaakibat ng kanilang piniling landas. Sa huli, ang pag-asenso ay hindi lamang tungkol sa pag-angat ng estado sa lipunan. Ito ay tungkol sa pag-angat ng karakter, ng prinsipyo at ng pananagutan. Ang taong marunong yakapin ng responsibilidad ay hindi lamang umaasenso para sa sarili, siya rin ay nagiging ilaw at gabay para sa iba. At sa ganitong uri ng pamumuhay, ang kanyang tagumpay ay nagiging walang hanggan sapagkat nakaugat ito sa dangal, sa paninindigan at sa karunungan na walang sinumang makakabuo.